Magandang araw sa inyong lahat. Ating tatalakayin ang tungkol sa Noli Me Tangere Kabanata 57. Sino-sino muna ang mga tauhan sa kabanatang ito? Si Padre Salvi, si Tarsilio Alasigan, ang Alperes, si Doña Consolacion, at si Andong Cinto-Cinto. Narito naman ang talasalita upang ikay matulungang intindihin ang kabanatang ito. Tribunal, tagahusga. Rehas, kulungan. Salawal, pambabang kasuotan. Paglusob, pagsugod. Kura, pari. Inilublob, inilubog. Binalingan, binigyan ng atensyon. Kwartel, tirahan ng mga sundalo. Ibilanggo, ikulong. Ngayon, ating simulan na ang kabanata 57. Vae Victis, o sa Tagalog, ang mga talunan. Ang tribunal ay napapaligiran ng mga Gwardiya Sibil. Nagbabanta na papaluin ang mga bata ng baril kung sisilip ang mga ito sa rehas. Malungkot ang paligid ng tribunal. Malayo ito sa kung saan ginanap ang pagpupulong noong nagpaplano para sa kapistahan. Nandiyan ang mga konstabularyo at mga polis na kung mag-uusap ay nagbubulong-bulungan. Bukod pa rito, nasa tribunal ang sekretaryo ng munisipyo, ang Alperes at ang asawa niya na si Doña Consolacion at dalawang clerk. Ika-siyam na dumating si Padre Salvi. Pagkatapos ay dumating ang isang batang babae na may dugo sa kanyang salawal at patuloy na umiiyak. Hinarap ng kura ang dalawang natitirang buhay sa mga binihag ng mga Gwardiya Sibil. Tinanong niya si Tarsilio Alasigan kung may kinalaman ba siya kay Ibarra sa paglusob na naganap. Ngunit sinabi nitong wala siyang ginawa maliban sa kagustuhang ipaghiganti ang kanilang ama na pinatay ng mga Gwardiya Sibil. Dinala si Tarsilio sa 5 bangkay kung saan nakita niya ang kapatid niyang si Bruno na puno ng saksak ng kutsilyo, ang mag-asawang si Pedro at Sisa, at si Lucas na may tali pa sa leeg. Walang imik si Tarsilio sa lahat ng mga itinatanong sa kanya, kaya naman ay pinagpapalo siya hanggang sa dumugo ang buong katawan niya. Napansin ng kura ang babaeng kapatid nila Tarsilio at Bruno sa labas. Binulungan ni Doña Consolacion ng kanyang asawa na ipagpatuloy ang pagpapahirap kay Tarsilio. Sinabi din niya na madaliin ang kamatayan nito. Nagtagal sila sa kakatanong ngunit wala silang makuhang impormasyon mula kay Tarsilio. Dahil dito ay inilublob nila siya sa balon hanggang sa lumabas ang dugo sa ilong niya sa katuluyan ng binawian ng buhay. Sunod namang binalingan ang isa pang bilanggo na si Andong Cinto-Cinto na tawag ng karamihan. Tinanong ng nag-uusig kung bakit siya nasa ilalim ng puno ng saging sa tabi ng kwartel. Ang biyanan niya daw ang may kasalanan dahil pinakain siya ng bulok na pagkain. Dahil dito, sumakit ang kanyang tiyan at nagtago sa ilalim ng puno sapagkat madilim dito at doon siya ay nagbawas. Nagulat siya nang may biglang nagpaputok at may humuli sa kanya. Ipinag-utos ng Alperes na ibalik si Andong sa Kapitolyo at doon ay ibilanggo. Ito ay may hahalin tulad sa mga kasalukuyang pagkakataon ng pagpolitikang pag-uusig, pagpapaslang ng walang hustisya o sistematikong korupsyon sa loob ng mapang-aping mga administrasyon sa buong mundo. Ang tema ng kabanata ay maaaring katawanin sa iba't ibang konteksto kung saan ang mga tao ay tinatakot, pinipigilan o tinatanggihan ang kanilang mga pangunahing karapatan dahil lang sa ilang individual na gustong manatiling may kontrol sa buhay ng iba. Ang ganitong paghahambing ay nagpapakita kung paano pa rin pinahahalagahan ang mga tema ng nobelang ito, kahit ngayon kapag ang hustisya, pananagutan at karapatang pantao ay patuloy na hinahangad sa buong mundo. At dito nagtatapos ang kabanata 57. Maraming salamat sa pakikinig.